Magandang umaga po, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat, mga magulang ko at mga kapatid. Muli po, welcome sa programa ng The Wonderful Acts of God, ng Jesus is Wonderful Ministry, at ng New Life Community na kung saan tayo po ay muli na namang magbubulay, magninilay ng mga salita po ng Diyos na siyang patuloy na magbibigay po sa atin ng kalakasan, katatagan, kasiglahan, kapayapaan, kaganapan, kagalingan, kaligtasan, at katagumpayan ng ating pang-araw-araw na buhay sa pangalan ni Jesus. At nawa po kayong lahat ay nasa mabuti pong kalagayan habang nanonood at makakapanood ng programang ito sa pangalan ni Jesus. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! So bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin sumandali. Patuloy po nating damhin ang presence ng Panginoon. Hallelujah, Father! In the name of Jesus, we praise you. We honor you. We magnify your name, Father. We magnify your name, Jesus. We magnify your name, Holy Spirit. We love you, Father. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. We praise you, Father. We praise you, Jesus. We praise you, Holy Spirit. Truly, you're the King of Kings, the Lord of Lords, the makers of heaven and earth, the sea, and everything in them who remains faithful forever. Kaya sa pangalan ni Jesus, patuloy ka po naming niluluwalhati, dinadakila, pinararangalan po namin ang iyong pangalan, na ikaw po ang Diyos na tumawag sa amin. Diyos kang kahanga-hanga, Diyos kang kamangha-mangha, Diyos na may lalang ng langit at lupa at lahat ng bagay na narito sa pangalan mo, Jesus. At patuloy po kaming humihingi ng tawad, anumang pagkukulang po namin, pagkakamalit, pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa, patawarin po kami. Sabi mo, saan man may 2 o 3 nagkatipon, ikay mamamagitan sa aming kalagitnaan. Kaya sa pangalan ni Jesus, aking pong ipinagkakatiwala ang programang ito, ang live stream na ito. Kasama na po, O Diyos, ang lahat ng mga kapatiran na nanonood at nakikinig sa programang ito. I pray that your divine intervention, provision, healing, manifestation, signs and wonders, miracles be upon them right now. At sa tulong ng Banal na Espiritu, kami po'y humihingi ng karunungan at kaalaman na magmumula at manggagaling sa iyo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Sapagkat kung kami po hiwalay sa iyo, wala po kaming magagawa. Kaya nagpapasalamat na po kami sa lahat po ng tugon at sagot sa aming mga dasal at panalangin. Ganon din po sa katagumpayan ng aming gawain ito, kasama ng pagninilay at pagbubulay ng iyong mga salita. To God be all the glory in Jesus' mighty and powerful name. We pray, and everybody say, Amen and Amen. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! So, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Yan po sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat po ng mga bansa na naaabot po ng programang ito. At welcome po mga ka-wonderful, ka-New Life, kapatid, kapamilya, kapuso, kasangga, kabagang, ka-espiritu, ka-batchmates, kaklase, kaibigan, kakumpare, kakumare, at kayo pong lahat ng mga kasambahay sa pananampalataya. Nawa po patuloy nating maranasan ang walang hanggang biyaya ng Diyos sa pangalan ni Jesus, sa kabila po ng ating pinagdadaanan, personally speaking, at ganoon din po sa mga problemang pinagdadaanan, mga issues na pinagdadaanan ng ating
bansa. Alam po ninyo ang magagawa po natin bilang mananampalataya ng Diyos, bilang sumusunod po sa Diyos, o bilang naniniwala at nananalig sa ating Panginoong Kristo. Ipanalangin po natin ang ating bayan, ipanalangin po natin ang leaders po o ang mga namumuno sa ating bansa, mga magulang, mga kapatid. Hallelujah. Nawa po ay samahan tayo ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Kung hindi po tayo ngingiti at tatawa, at hindi po tayo dudulog sa Panginoon, wala pong mangyayari po sa atin. Can you say amen? Bakit ko po sinabi yan? Kasi po itong ating tatalakayin ay may kaugnayan sa aking mga nabanggit. Kaya kunin po ninyo ang inyong mga Bible, gadgets na meron pong laman ng salita po ng Diyos, ang inyong mga notebook, notepads, hallelujah. At ganun din po ang inyong mga sariling panulat. Hallelujah. Nang sa ganun po, mailista po ninyo itong mga mahalagang bagay na lagi ko pong sinasabi, God's idea, good idea, purihin ng Panginoon, na manggagaling sa salita po ng Diyos sa pangalan ni Jesus. So narito po ang ating talakayan na pinamagatang maintaining a proper perspective. Maintaining a proper perspective. Life is a matter of perspective. Life is a matter of perception. Paano ba natin dinadala ang buhay na nangyayari po sa atin? Alam po ninyo kaya ho ba nating panatilihin ang tinatawag na nararapat na pananaw o pagpapanatili sa nararapat na pananaw sa buhay na ito? Sa kabila po ng ating mga pinagdadaanan, paano ba tayo mag-handle ng problema? Yan po ang ating sasagutin mula po sa banal na kasulatan. Hindi po ito galing sa akin. Kasi kung ito'y manggagaling sa akin, di bali na lang, hindi na ako magpipreach. Hindi na ako mangangaral, hindi na ako magtuturo. Kung itong aking ipapangaral at ituturo ay nagmula lamang sa aking sariling kaalaman o karunungan, yan po ang hindi ko gagawin. Can you say amen, my brothers and sisters in Christ? Ngunit gayong ito ay galing sa Diyos at nagmula sa banal na kasulatan, yan, malakas ang aking loob na ipapahayag ko ito sa inyong lahat sa tulong po at biyaya ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Ano ba itong sinasabi mo, brother, pastor, o lingkod, patungkol dyan sa winiwika o winika mong maintaining a proper perspective, pagpapanatili sa nararapat na pananaw? Ito po ay hango sa buhay po ni Haring Hezekiah. Isang hari, mataas ang estado sa buhay, kilala sa kanyang panahon, makapangyarihan sa kanyang panahon. Pero tignan po ninyo ang nangyari sa kanya. At ito po ang ating pag-aaralan. Isaiah chapter 37 verses 1 to 20. Isaiah chapter 37 verses 1 to 20. Hindi ko na po babasahin ng diretso, bagkus pagka binigay ko po yung pagninilay, saka ko po babasahin yung mga talata kung saan ko po kinuha itong mga pagninilay na aking babanggitin. Okay po? Narito po ang aking panimula.
Do we face a difficult situation, my brothers and sisters in Christ? Tayo po ba ay humaharap sa isang mabigat na sitwasyon? Has our way been covered by a heavy fog? Ang ating po bang mga dinaraanan sa buhay na ito ay nababalot ng makapal na hamog? God has not allowed this situation to come into our life, to come into your life, to discourage or defeat us. Ang Diyos po, hindi niya pinahintulutan o hindi niya pinapayagan na itong mga sitwasyong ito na dumarating o nangyayari sa ating buhay ay magdulot po sa atin ng kabiguan o pagkatalo. Every trial you and I face is an opportunity for God to demonstrate who He is to us. Bawat pagsubok na ating pong hinaharap ay pagkakataon o oportunidad upang ang Diyos ay magpamalas o magpakita o magpakilala kung sino siya sa atin. Can you say Amen? The one we can always defend upon no matter what. Siya yung nag-iisa na pwede po nating asahan kahit ano pa ang nangyayari po sa atin. Gaya po dito sa nangyari sa buhay po ni Haring Hezekiah. King Hezekiah saw God demonstrate His care for him. Nakita po ni Haring Hezekiah kung papaano ipinamalas, kung papaano ipinakita, kung papaano ipinahayag ng Diyos ang kanyang pagkalinga sa kanya in a dramatic way. In a dramatic way. Sa isang madramang pamamaraan. So let us meditate on Isaiah 37 and record the steps that King Hezekiah took when faced a serious problem. Kaya ating pong pagnilay-nilayan, mga magulang, mga kapatid, itong Isaiah 37 na kung saan isulat po natin, ilista po natin, o i-record po natin, hallelujah, ito pong nangyari sa isang hari na nagngangalang Hezekiah, na kung ano po ang kanyang ginawa nung siya po ay humaharap sa isang seryosong problema. Sa palagay ko po, tayong lahat ay gaya rin po ng hari na ito. Humaharap tayo sa isang seryosong problema. Ang ating bansa ay humaharap sa isang seryosong problema na kung hindi po natin idudulog sa Panginoon, kung hindi po natin ilalapit sa Diyos itong mga problemang ito, mga magulang, mga kapatid, tayo pong lahat ay apektado o tayong lahat ay maaapektuhan. Tama po ba mga magulang, mga kapatid? Can you say amen?
So narito po ang mga katotohanan na dapat po nating pagnilay-nilayan. Mga katotohanan na dapat nating isaisip, dapat nating isapuso. Gayahin at tularan po natin ang isang hari na gaya ni Haring Hezekiah. Hallelujah! Sapagkat itong haring ito ay representasyon ng lahat ng mga taong nabubuhay sa sandaigdigang ito, na humaharap sa isang napakatindi, napakabigat, at napakaseryosong suliranin sa buhay. Okay? So ilista po ninyo ilista po ninyo mga magulang, mga kapatid. Number 1, na dapat nating malaman kung ano ang ginawa ni Haring Hezekiah nung siya po ay nakakaranas ng seryosong suliranin sa buhay. Narito po, unang-una, Hezekiah acknowledged that he had a problem. Hezekiah acknowledged that he had a problem. Kinikilala po o kinilala ni Haring Hezekiah na meron siyang problema. Alam niya may problema siya talaga. Hindi niya na po kailangang maging tinatawag na denial king. Purihin ng Panginoon. Hindi niya na kailangang mag-deny. Don't tell a lie. Huwag mag-deny. Aminin, sabi po noon sa isang problema o sa isang programa. Yun din po ang kinakailangan nating gawin sa harap po ng Diyos. Hindi naman natin kailangang magmalaki. Hindi naman natin kailangan na kunwa-kunwari, malakas tayo, matibay tayo. Purihin ang Panginoon. Meron po nagtaka sa isa kong post dyan sa Facebook. Sabi niya sa akin, bakit mo sinasabing meron kayong problema, meron kang problema na ayaw mo munang tumanggap ng problema kasi fully booked ka na? Sabi ko naman po, totoo naman pong may problema kami. Totoo naman pong may problema ako. Alangan naman pong mag-deny ako. Alangan naman pong sabihin ko, sabi ko sa kanya, na kunwa-kunwari, malakas ako, matibay ako. Ang totoo po niyan, hindi naman talaga natin kaya. Kung hindi natin naaminin sa Diyos, kung hindi natin idudulog sa Panginoon, magde-deny pa ba tayo? Alam naman lahat ni Lord ang nangyayari sa buhay natin. Uulitin ko po yung sinabi ko. Don't tell a lie. Huwag mag-deny. Aminin. Aminin. Hallelujah. Can you say amen? Sabihin natin kay Lord. Sabihin natin sa Diyos, Lord, I am sick and tired of being sick and tired. Hallelujah. Ganun ang ginawa ng haring ito Hindi niya na kailangan pang magmalaki sa Diyos kahit na hari pa siya at mataas ang estado niya sa buhay o makapangyarihan siya sa buhay. Nawa po lahat ng leaders, ganun sila sa Diyos. Humarap sila sa Panginoon Diyos. Aminin nila sa Diyos, may problema tayo dito. Aminin nila sa Diyos, may problema ang bansa natin. Hindi naman natin pwedeng sabihin na porke magagaling tayo, marurunong tayo, mataas ang pinag-aralan natin kayang-kaya nating resolbahin ang mga problemang nangyayari sa ating bayan o sa ating mga sarili. Personally speaking, mas makakabuti po na idulog natin lahat sa Panginoon. Mas makakabuti isuko natin sa Lord, isurrender natin sa Lord. Recognize that we have a need. Recognize that we have a need. Aminin natin, meron tayong pangangailangan. Nung sinabi ko po sa nanay ko, Nay, kulang na kulang pa yung dugo
na kailangan ng anak mo, ng kapatid ko. Kasi kami message lang po sa akin ng kapatid ko nung mga araw na yon. Nung isang araw sabi niya, "Kuya, mag-pray tayo. Ipag-pray mo na pumayag ang hospital, tapos meron pang mag-donate ng mga dugo." Kay kuya, yung kuyang tinutukoy ay yung isang kuya niya. Dalawa po kaming lalaki. Sabi ko, sige, manalangin tayo. Tapos po yung nanay ko nakaupo sa salas. Siyempre, malungkot siya. Anak niya yung nasa hospital. Sabi ko, "Nay, alika, mag-pray tayo kasi kami message lang ng anak mo." Yun nga po yung kapatid kong babae. Nakulang sa dugo. Ano pa gagawin namin? Lord, kailangan po ng dugo ng kapatid ko. Kaya meron nga rin po akong post dyan na nangangailangan kami ng dugo. Purihin ang Panginoon. At awa po ng Diyos, may mga nag-response naman, may mga pumunta sa hospital. Kaya lang po, hindi sila pinayagang mag-donate dahil matataas ang dugo nila. Purihin ang Panginoon. Pero salamat pa rin po, pumayag yung hospital na salina ng dugo yung brother ko na isa pang bag. So sa madalit sabi, ito pong illustration na ginagamit ko po sa inyo ay pag-amin sa harapan ng Panginoon. Kaya sabi ko po sa aking post nung isang araw, "Lord, yung kakulangan ng dugo ng aking kapatid, nagtitiwala ako sa iyo, nananalig kami sa iyo, yung dugo mo, yung kabanal-banalang dugo mo, ang siyang dadaloy sa katawan ng kapatid ko, na yung kakulangan niya, ikaw po ang magpupuno." So inamin ko, bilang ako yung nagpe-pray sa harapan ng aking ina. At awa naman po ng Panginoon, talaga pong kumikilos po ang Diyos. Hallelujah. Gumagawa po ang Panginoon. Awa po ni Lord, nandito na po sa bahay namin yung kapatid ko. Nailabas na po namin siya. Pinayagan na po siya ng hospital na makalabas. Ngunit, siya po ay nagpapalakas pa rin. Hindi naman po karaka, malakas na siya. Nagpapalakas pa rin po siya. Patuloy siya nagpapalakas. May pinagdadaanan siya. May need siya sa kanyang katawan. May problema siya sa kanyang katawan. Gaya ng haring na si King Hezekiah. May problema siya sa kanyang katawan. Open your Bible. Isaiah 37 verse 1. Experiential experience po ito Mahirap po mag-preach kapag hindi po natin nararanasan. Ang labas po niyan, superficial o artificial preaching po ang labas. Nagkakaintindihan po mga magulang, mga kapatid, pero dahil nararanasan po namin o nararanasan nyo rin, kaya po tayo ay magpapatuloy na amin po sa harapan ng Panginoon. "Lord, hindi ko po kaya. Hindi po namin kaya, Lord. Ang nangyayaring ito sa aming pamilya, ang nangyayaring ito sa aking katawan at buhay, ang nangyayaring ito sa ating o sa aming bansa. Tulungan mo po kami, Panginoon." Dapat po gano'n ang attitude natin. Gano'n ang attitude natin. At siyempre po, hindi natin kailangan magpatalo. Laban po tayo sa buhay na ito. Gaya po na nangyari sa haring ito. Isaiah 37 verse 1, papaano inamin ng haring ito na meron siyang problema? Ganito po ang sabi ng Bible. "At nangyari nang marinig ng haring Ezekias, ay hinapak niya ang kanyang mga suot at nagbalot ng kayong magaspang at pumasok sa bahay ng Panginoon." Nung hindi na po makayanan ni King Hezekiah, sa madalit sabi, itong pinagdadaanan niyang problema, itong nangyayari po sa buhay niya, ano po ang kanyang ginawa? Sabi po rito, pumasok siya sa bahay ng Panginoon. Yun po ay isang malinaw o maliwanag na pag-amin na meron siyang pangangailangan sa kanyang katawan at buhay, na meron siyang problema, kahit na hari pa siya, kahit na makapangyarihan pa siya. Yun naman po ang gusto ni Lord yung magpakumbaba tayo sa kanyang harapan. Hindi po yung magmamalakihan tayo
at paiiralin natin ang init ng ulo, paiiralin po natin ang tinatawag na pagmamalaki sa harapan ng Diyos. Magagalit tayo kay Lord, lalayo tayo sa Diyos. Hindi po natin kailangan gawin yon. The more na nakakaranas po tayo ng mahihirap at mabibigat na sitwasyon sa buhay, unahin nating idulog sa Diyos. Unahin nating ilapit sa Panginoong Diyos at aamin po tayo. Aamin tayo sa Kanya eh. Di ba sabi ng Bible, apart from me, apart from Him, apart from God, apart from Jesus, we can do nothing. Pag tayo po ay hiwalay sa Diyos, hiwalay sa ating Panginoong Kristo, hiwalay sa salita ng Diyos, sa totoo lang po, wala naman tayong magagawa eh. Hindi naman natin talaga kayang mabuhay kung wala ang Panginoong Diyos. Ang linaw-linaw po, verse 1 pa lang, malinaw na po ang mensahe ng Diyos sa atin. Gaya ng ginawa ng haring ito. Yung paghapak po ng kanyang kasuotan at pagbalot ng kayong magaspang, simbolo po yun na talagang hindi niya kaya yung pagsubok sa buhay na pinagdadaanan niya, itong sakit niyang ito, hindi niya na kaya. Wala siyang magagawa, wala siyang solusyon. Kaya ginawa niya po yun Tanda po yun ng pagpapakumbaba. Tanda po yun ng pag-acknowledge at pag-recognize sa isang puwersa na mas makapangyarihan sa lahat, na nakakaalam, nakababatid kung ano ang nangyayari sa kanyang buhay. In the same manner, ganun din po sa atin. Kaya nga po siya pumasok sa bahay ng Diyos. Kaya nga po siya dumulog sa bahay ng Diyos. O hindi ba, Brother Mervin? Di ba brother? Di ba, Mami Glo Manalastas? Ganyan ang ginawa ng anak mong si Brother Mervin. Di ba, Brother Mervin? Noong mga panahong una pa lamang, nung ikay lumapit kay Lord, inamin mo may sakit ka, may nararamdaman ka sa katawan Kaya nga nag-message siyang mahal na nanay mo. Kaya nag-message si Mami Glo sa lingkod na ito. At ipanalangin ka, ipag-pray ka kasi meron kang pangangailangan sa katawan mo, may problema ka sa katawan mo. And God is good. Mabuti ang Panginoon. Dahil nagpakilala siya sa iyo, nagpamalas siya sa iyo sa ating lahat, nagparana siya sa iyo sa ating lahat. At ngayon, ikaw ay magaling na muli o patuloy kang pinalalakas at pinagagaling ng Diyos. In the same manner, maaari rin pong gawin sa atin ng Diyos yan Sa pangalan ni Jesus, purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Can you say Amen? Hallelujah. Noong mga panahon na nasa banig po ako ng karamdaman, yung kwarto ng kapatid ko, diyan sa harap ko, kung saan, nakaharap po ko ngayon, di ba, sa camera, yan, sa harapan ko, kwarto ko po dati yan kwarto na ngayon yan ng kapatid kong pangalawa. Kwarto ko po dati yan, diyan ako humihiga. Hallelujah, nasa banig po ako ng karamdaman, hindi na ako makatayo, hindi na ako makalakad ng maayos, ang payat-payat ko na po Sobrang payat ko po noon, noong mga panahong may sakit at may karamdaman din po ako. Hallelujah. Tapos po nakakita ako ng vision, cross. Vision na kung saan nakakita ko ng cross. Yung cross po napakaliwanag. Ang liwa-liwanag po ng cross na nakita ko sa aking vision. At doon ko po inamin sa Diyos na kailangan ko siya. Inamin ko sa Diyos, kailangan kong gumaling, kailangan ko pong lumakas, Lord. Tulungan niyo po ako, pagalingin niyo po ako, Lord. At sinabi ko po sa Kanya talaga na maglilingkod po ako sa inyo. And the rest is history, awa po ng Panginoon ngayon po, wala na, hindi na po ako payat. Sa totoo lang, ang bigat-bigat na nga po ng katawan ko. Dati, bantamweight lang ako
Dati po, bantamweight lang po ako. Mababa lang ang timbang ko. Ngayon po, welterweight na ako Alam niyo ba yun? Welterweight na po ako. Ano ba yung welterweight? Tumaas na po yung timbang ko lumaki na po yung kaha ko Purihin ng Panginoon. Bilog na po itong aking pangangatawan sa tulong po at biyaya ng Diyos. Dati po, patpatin ako patpatin. Payat ko talaga. From bantamweight to welterweight ang aking bigat ngayon. Biro po ninyo yan? Salamat po sa Diyos at malakas na po tayo. At salamat din po sa Panginoon na ang kapatid ko po ay nakalabas na ng hospital. Nandito na po siya ngayon. Siyempre po, inaalagaan pa rin siya. Minomonitor pa rin siya ng iba ko pang mga kapatid na babae. At salamat din po kay Lord. Itong pagninilay na ito sa buhay po ni Haring Hezekiah, pag tinuloy-tuloy po natin ang pagbasa dahil sa pag-amin niya sa Diyos na siya ay may problema, na siya ay may pangangailangan, na siya ay may sakit, purihin ang Panginoon. Hallelujah! Mamaya po, malalaman natin kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Can you say amen? Sabi nga ng nanay ko parati, anak, ang taba-taba mo na anak. Ayoko namang sabing mataba, kundi sabi ko na hindi naman mataba, bilugan lang po yung katawan. Ayan, bilog na po yung aking pangangatawan Purihin ng Panginoon. Kitang-kita naman po sa camera, bilog na bilog po ang aking pangangatawan Ayoko po sabing mataba Palakpakan po natin. Praise the Lord. Amen. Pangalawa, he sought to know what God's Word said about his problem. He sought to know what God's Word said about his problem. Hinanap po ni Haring Hezekiah kung ano pong sinasabi ng Diyos patungkol sa problema niya. Hinanap niya, sinaliksik niya kung ano ang masasabi ng Diyos patungkol sa kanyang problema. Dapat ganun po tayo, hanapin natin sa Diyos. Di ba anak Sister Jessa? Sa Diyos mo hinanap, sa salita ng Diyos mo hinanap anak. Noong mga panahong may problema ka sa buhay, di ba? Tama ba ako dyan, anak? Sa salita ng Diyos mo hinanap kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos sa problema mo. Tama ba ako dyan? Tama ba ako dyan? Tita Dolores, Sister Andrea, Ate Evelyn, Nanay Emmy Cabreros, Sister Lumen Maralas, Mami Glo Manalastas, Brother Mervin, sa inyo pong lahat na nanonood sa akin, tama ho ba ako? Gaya ng haring ito, you sought to know what God's Word said about your problem. Di ba Ate Julie Manalastas, ganyan ang ginawa ng mister mo na si Kuya Arnold. He sought to know what God's Word said about his problem, about his body. Ng mga panahong may pinagdadaanan siya, ng mga panahong may pinagdadaanan tayo, nung panahong may pinagdadaanan si Haring Hezekiah, yun ang ginawa niya Saan natin mababasa yon? Sa verses 2 up to 7. Sundan po ninyo ko. Isaiah chapter 37 verses 2 to 7. At kanyang sinugo si Eliasim nakatiwala sa bahay at si Sebna nakalihim at ang mga matanda sa mga saserdote na may balot na kayong magaspang kay Isaías na propeta na anak ni Amos. At sinabi nila sa kanya, ganito ang sabi ni Ezekias, ang araw na ito ay kaarawan ng kabagabagan at ng pagsaway at ng paghamak
sapagkat ang mga anak ay dumating sa kapanganakan at walang kalakasang ipanganak. Verse 4, marahil ay pakikinggan ng Panginoong mong Diyos ang mga salita ni Rabsahes, na siyang sinugo ng kanyang Panginoon na hari sa Assyria, upang tungayawin ang buhay, upang tungayawin ang buhay na Diyos at sansalain ang mga salita na narinig ng Panginoong mong Diyos. Wow! Kaya't ilakas mo ang iyong dalangin dahil sa nalabi na naiwan. Verse 5, sa gayoy, ang mga lingkod ng Haring Ezekias ay naparoon kay Isaias. At sinabi ni Isaias sa kanila, ganito ang inyong sasabihin sa inyong Panginoon. Nagturo po yung lingkod ng Diyos kung ano ang sasabihin nila kay Lord. Declarative statement po ito. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot sa mga salita na iyong narinig na ipinanungayaw sa akin ng mga lingkod ng hari ng Assyria. Merong encouragement. Itong si Isaiah, nagbigay siya ng encouragement mula po sa Diyos, mula po sa salita ng Diyos. Ituloy po natin. At ano yung encouragement? Sabi po dyan, huwag kang matakot. Huwag kayong matakot. Hallelujah. Verse 7, narito, ako'y maglalagay ng espiritu sa kanya at siya'y makakarinig ng kaingay at babalik sa kanyang sariling lupain at aking ipabubuwal siya sa pamamagitan ng tabak sa kanyang sariling lupain. Sa madalit sabi, yaong mga tao na kumakalaban kay Haring Ezekias, o biro nyo, may problema na siya sa katawan, may problema pa sa kanyang bayan, purihin ang Panginoon. Pero tignan nyo po, may assurance si Lord, may encouragement ang Diyos. Ginamit si Prophet Isaiah para bigyan sila ng salita ng Diyos, na salita ng Panginoong Diyos na magpapalakas at magpapatibay sa kanilang katawan at buhay. Naintindihan po natin? Can you say amen? Ganon din po sa atin eh. Gumagamit po si Lord ng kanyang instrumento. Mga magulang, mga kapatid, o tao, o sabihin po natin iba't ibang mga pangyayari sa buhay, mga medium sa buhay na ito, para tayo ay palakasin niya. Gaya nito, ito po'y pagpapalakas ng loob at tibay sa inyong mga katawan at buhay, mga magulang at mga kapatid, mula po sa salita ng Diyos. Kita niyo po ang nangyari? Ang Diyos po ang gumawa ng paraan para masolve po ang problema ng haring ito at yung bayan niya sa mga taong kumakalaban sa Kanya. Hallelujah! In the same manner, ganun din po sa ating katawan at buhay. Kung maraming kumakalaban sa atin, stress, fear, worry, temptation, all kinds of negativity, punuin natin. Punuin natin ang ating kaisipan ng salita po ng Diyos. Hanapin natin sa salita ng Diyos, gayong tayo po'y mananampalataya. Hanapin natin mismo sa Diyos yung solusyon sa problema natin sa buhay mula sa kanyang mga salita. Gayon po ang ginawa ni Haring Hezekiah. Di ba mga magulang, mga kapatid? Naniniwala po ba kayo? Can you say amen? Saan mo hahanapin yan? Sa bookstore. Sa bookstore, maraming how to. How to. Sa bookstore.
how to become rich, how to become beautiful, how to become thin, paano ka pumayat, paano ka magpapalakas ng katawan. Napakaraming how-to sa bookstore. Pero dito po sa Bible, purihin ng Panginoon. Ang Bible po, kumpleto na lahat ng facts, lahat ng katotohanan na makakatulong sa ating katawan at buhay, buhay pangkaligtasan, buhay pananampalataya, buhay paglilingkod, kahit ano pa ang issues natin sa buhay na ito, lahat po nasa Bible, lahat po nakasulat sa Biblia. Mga problema noon, mga problema ngayon, at mga problema pang darating, lahat po nakasulat. Nandito lahat ang katotohanan mula sa salita ng Diyos. Diba, Brother Christian? Can you say amen? Purihin ang Panginoon. Lalayo ka pa ba sa Diyos? Lalayo pa ba tayo sa salita ng Diyos? Sabi po ng Bible yan Purihin ang Panginoon. Ang Bible ang nagbibigay mismo ng solusyon, ng suwestyon sa buhay po natin. Sabi ng Bible, whatever you have learned, or received, or heard, or seen in me, sabi dyan, put it into practice. Put it into practice, and the God of peace shall be with you. Ano man ang iyong natutunan, ano man ang iyong tinanggap, ano man ang iyong nakita, ano man ang iyong narinig, isagawa mo, isagawa ninyo, at ang Diyos ng kapayapaan, at ang Diyos ng kapayapaan, kita nyo? Ay sa inyo, ay sa atin, ay sa iyo, upang masolusyonan ang problema mo, ang problema nating lahat. Lahat sa Diyos manggagaling ang solusyon. Lahat sa Diyos manggagaling ang solusyon. Sa pangalan ni Jesus. Purihin ang Panginoon. Can you say amen? Ano sabi ng Psalms 121? I-sidetrack ko kayo para ma-establish itong pangalawang pagninilay. Psalms 121 verses 1 to 2. Ano sabi rito? Kanino ka hihingi ng tulong? Kanino ka lalapit? Kanino ka dudulog? Ang sabi dito ni King David, hallelujah, gaya rin ang ginawa ni Haring Hezekiah. Kita nyo to, mga hari, mga leader ng bansa, dumudulog sa Diyos. Panalangin natin na mga leaders sa ating bansa, una sa lahat, dumulog sa Panginoon. Lumapit sa Diyos, magpakumbaba sa Diyos, i-acknowledge ang Diyos sa kanilang buhay, sa ating bansa. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Can you say amen? Sabi rito, ititingin ko ang aking mga mata sa mga bundok. Saan baga manggagaling ang aking saklolo? Saan baga manggagaling ang aking saklolo? Verse 2, ang saklolo sa akin ay nanggagaling sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Narinig po ninyo yun? My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Can you say amen? Huwag niyong kalilimutan na i-share itong live stream na ito Gawin po nating viral ang salita ng Diyos Di ba, Ate Doris, no? Noong mga panahong hindi mo nakikita yung anak mo na nasa Mexico, mahabang panahon, Ate Doris, i-message mo sa akin, gaano katagal mong hindi nakita ang iyong anak na nasa Mexico? Paki-message mo nga ako, Ate Doris, magbalik tanaw nga tayo, Ate Doris. Gaano ba katagal, Ate Doris? Tapos pinagpe-pray natin yan, Ate Doris, di ba? Kami mga lingkod ng Diyos na pumupunta dyan sa bahay nyo, sa tahanan nyo dyan sa Payatas. Ang problema mo, hindi mo nakikita yung anak mong nasa Mexico. Napakahabang panahon, Ate Doris. Ilang taon ba yan, Ate Doris? Pero salamat po kay Lord, no? Nagkikita na kayo ng mga anak mo paulit-ulit, di ba, Ate Doris?
Can you say amen? O mamaya, sasagot si Ate Doris. Ilang years niyang hindi nakita. Isa yun sa problema niya noon eh. Seryosong problema yan noon ng ating kapatid. A very serious matter. Ng isang anak ay nangangarap na makita ang kanyang ina. Ng isang ina, nangangarap na makita ang kanyang sariling anak na mahabang panahon na nawalay sa kanya. Kaya pinagpe-pray namin noon si Ate Doris. 34 years, ayan po, sumagot si Ate Doris. Sabi niya, 34 years niyang hindi nakita ang kanyang anak na nasa Mexico. But itong kapatid natin, he sought to know what God's word said about his problem. Siya po ay lumapit sa Diyos. Sa pamagitan din po ng mga lingkod na ito. Inilapit namin yan kay Lord Dinulog namin yan kay Lord. Tapos yung salita ng Diyos, kasi tuwing Lunes, may gawain dyan sa Payatas, yun po yung nagbibigay ng encouragement sa kanya 34 years. Ngayon po, nakailang balik na sa US si Ate Doris. Nakailang balik na. Nakita niya na ang kanyang isa sa mga anak na nasa Mexico. Pati yung anak niya na nasa US, na si Sister Malu. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. At nagsaserve din sila dyan sa US. Laging nakapost, umaaten sila sa gawain ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Thank you, Lord. Sabi po ni Ate Doris, ay napapaiyak na naman ako, napapaluha na naman ako kasi saksi ako Saksi ako dyan sa mabigat na problema na yan ni Ate Doris. Saksi kami dyan nila Sister Lumen, nila Kuya Anday, nila Ate Evelyn Dyan sa Payatas Purihin ang Panginoon Biro nyo yun, yung nanay, isang ina, 34 years niyang hindi niya nakita ang kanyang anak. Ganong katagal. Salamat po kay Lord. Inabot niya pa na makita ang kanyang anak na ito. Purihin ang Panginoon. Ano yung solusyon? Nasa Word of God. Nasa salita ng Diyos. Nasa Diyos mismo ang solusyon. Pinangyari ang lahat ng ito nang dahil sa Diyos at nang dahil sa salita ng Diyos. To God be all the glory. Can you say Amen? Sabi ko nga sa inyo, mas magandang mag-preach pagka yung pinipreach natin, talagang naranasan natin. Ang tawag ko po dyan, experiential experience. Hindi lang po nakita, hindi lang po narinig, kung hindi naranasan mo pa. Naranasan talaga natin. Hallelujah. Amen. Pangatlo. Pangatlo, ano ginawa ni Haring Hezekiah? He didn't allow anything to distort his perspective. He didn't allow anything to distort his perspective. Hindi siya pumayag. May problema yung bayan, may problema yung bansa. Sa kanyang panahon, may problema siya mismo, may problema siya sa kanyang katawan. Pero hindi siya pumayag. Hindi niya pinayagan ang anumang bagay na makakasira sa kanyang pananaw sa buhay. Dapat ganon din po tayo Huwag tayong pumayag. Huwag kang pumayag na yung mga bagay na nangyayari sa'yo ay makasira sa pananaw mo sa buhay. Sabi ni Ate Doris, prayer and faith sa Lord. Yan. Pananaw sa buhay yan perspective yan perception yan Papaano tinanggap ng kapatid natin ito? Ang mahabang panahon na hindi niya nakita yung anak niya, tuloy-tuloy lang po siya sa buhay. Tuloy-tuloy, yes, nalulungkot siya, hindi niya nakikita yung anak niya. Pero tuloy-tuloy ang prayer meeting, walang patid ang prayer meeting, walang patid ang pananalangin, walang patid ang pagdulog sa Panginoon. Hindi niya inalaw sa buhay niya, ganoon din si Haring Hezekiah, na masira yung pananaw niya. Nagtatrabaho pa siya noon sa isang napakasarap na tawag ito, napakalaking restaurant. Nagtatrabaho siya sa isang kilala at sikat na restaurant noon. Pinagkakatiwalaan siya doon. Hallelujah. Di ba Ate Doris? Tama ba?
Purihin ang Panginoon. Naalala ko pa nga, binigyan ako ni Ate Doris ng pagka laki-laking, ano ba yung binigay mo sa akin, Ate Doris? Pagka laki-laking yung sinasawsaw sa suka, Ate Doris, na paborito ng lahat. Magme-message yun si Ate Doris. Sinasawsaw sa suka, yung karne na yun, na niluluto ng sikat na restaurant na ito. Binigyan ako ni Ate Doris, binigyan kami nila Sister Lumin. Magme-message yun si Ate Doris, nakalimutan ko. Pagkasarap-sarap. Purihin ang Panginoon. Naalala mo pa yung brother? Naalala mo pa yung pastor? Purihin ang Panginoon. Naalala ko pa yun. Sikat na sikat yung restaurant na pinagtatrabahuan ni Ate Doris Napakamahal pa naman nung karne na yun. Ano ba yun, Ate Doris? Magme-message yun si Ate Doris. Sasawsaw sa suka, may bawang, na talagang yung karne na yun, na pagkalaki-laki, talagang, pagka, crispy pata! Natawa na naman si Brad. Crispy pata! Tapos, dinala kami ni Ate Doris doon, kasama si Sister Lumen, saka si Kuya Anday. Naku, dinala kami, pinakilala kami doon sa boss niya. Sikat na restaurant yun hindi ko na mababanggitin ang pangalan Sikat na restaurant, isa sa pinakamalaking restaurant sa ating bansa. Doon nagtatrabaho si Ate Doris. Naku, pagkalaki-laki ng crispy pata. Ngayon, nalalaki na rin ang pata ko. Purihin ang Panginoon. Totoo ba yung brother? Malalaking pata mo. Ang lalaki ng pata ko. Purihin ang Diyos. Pati nga mga muscle ko sa braso ko, malalaki yan. Kala nyo lang Salamat talaga kay Lord. Naaalala pa ba yun? Talaga, lahat maaalala. Basta may Diyos. At tawag dito, madadala mo yung problema sa buhay. Kahit meron kang pinagdadaanan, basta meron kang Diyos, magiging maganda pananaw mo sa buhay. Di ba? Mga magulang, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Sa natin mababasa yan? Isaiah 37, 8-13. Ano ulit yung pangatlong pagninilay na ginawa ni King Hezekiah? He didn't allow anything to distort his perspective. Hindi siya pumayag na masira, na mawasak ng anumang bagay na nangyayari sa kanyang buhay. Ang kanyang pananaw. Ang kanyang pananaw. Ang tamang pananaw sa buhay. Purino, Panginoon. Nakakatawa ka pa ng pagkalakas-lakas, brother. Kulang pa nga yan Kulang pa yan. Hindi pa ako tumatawa ng malakas. Yung ngiti ko, nabibili yan Yung aking ngiti, nabibili yan. Alam yan ng mga kapatiran. Pero yung tawa ko, pag tumatawa ako sa buhay, sa biyaya ni Lord, walang pigil yan. Walang pigil yan. Hallelujah. Pag gusto kong tumawa para kay Lord, ang tawag dyan, holy laughter. Holy laughter. Purihin ang Panginoon. Amen. Woo! Praise the Lord. Totoo po yan. Kahit may problema tayo, kailangan nating tumawa, kailangan nating ngumiti, kailangan nating magalak sa buhay. Di ba Sister Lalang? Amen. Basahin natin. Isaiah 37, 8-13. Bakit ko po sinabing hindi pumayag si Haring Hezekiah na wasakin ng anumang bagay ang kanyang pananaw sa buhay? Ganito po ang nangyari. Open your Bible. Isaiah 37. Purihin ang Panginoon. 8-13. Isaiah 37. Narinig mo yun paring right. Narinig mo yun, Ate Mila, Ate Doris, Brother Mervin, Sister Rebecca Okay? Kailangan laging maganda ang pananaw natin sa buhay Kahit ano pa nangyayari sa ating katawan o personal na pangatawan, sa ating pamilya, sa ating bansa, sa ating community, sa ministry, and so on and so forth, kailangan maganda pa rin ang pananaw natin sa buhay na ito. Ano po sabi rito?
Isaiah 37, 8 to 13. Ganito po ang ating mababasa. Sa gayoy, bumalik si Rabsaces at nasumpungan ang hari sa Assyria na nakikipagdigma laban sa Libna, sapagkat nabalitaan niya na kanyang nilisan ang Lachis. Hallelujah. Verse 9. At kanyang narinig na sinabi tungkol kay Tirhaka. Mga historical facts po ito eh. This is what we call historical facts. Oh, purihin ang Panginoon. Nahari sa Ethiopia, siya'y lumabas upang makipaglaban sa iyo. At ng kanyang marinig, siya'y nagsugo ng mga sugo kay Ezekias na sinasabi, verse 10, ganito ang iyong sasalitain. It's a matter of perception. It's a matter of perspective. Ano sabi kay Hezekiah? Ganito ang iyong sasalitain kay Ezekias na hari sa Huda, na sasabihin, huwag kang padaya sa iyong Diyos na iyong tinitiwalaan, na sabihin ang Jerusalem ay hindi mapapasakamay ng hari sa Assyria. Narinig niyo yun? Narito, nabalitaan mo kung ano ang ginawa ng mga hari sa Assyria sa lahat ng lupain na yaoy sinira ng lubos, at maliligtas ka baga. Verse 12, iniligtas baga sila ng mga Diyos ng mga bansa na siyang nilipol ng aking mga magulang, gaya ng Gozan, ng Haran, at ng Resep, at ng mga anak ni Eden na nangasa Telazar. Ang ihirap bigkasin ng mga pangalan . Verse 13, saan nandoon ang hari sa Hamat, at ang hari sa Arpad, at ang hari ng bayan ng Sep Harbaim, ng Hena at ng Hiba. Ayan, meron na pong mga katanungan. Saan mo po kinuha yung pangatlong pagninilay, brother, ha? Nandito po, nasa verse 10, ganito ang iyong sasalitain kay Ezekias na hari sa Huda, na sasabihin, huwag kang padaya sa iyong Diyos na iyong tinitiwalaan, na sabihin, ang Jerusalem ay hindi mapapasakamay ng hari ng Assyria. So sa madalit sabi, again, may encouragement, merong salitang sinasabi ang Diyos sa haring ito na hindi masasakop yung Jerusalem. Sa madalit sabi, purihin ang Panginoon ng mga salitang ito ay makakatulong sa Kanya para maging maganda pa rin ang Kanyang pananaw sa buhay. Nasa kabila na merong pinagdadaanan ang kanyang bansa o ang kanilang bansa, alam niya na ang Diyos ang tumutulong sa kanya, na ang Diyos ang nagbibigay ng salita sa kanya. Purihin ang Panginoon. Can you say amen? Ganun din po dapat sa atin . Nandyan ang Diyos, nandyan ang salita ng Diyos. Bakit tayo magpapatalo? Bakit natin papapangitin ang pananaw natin sa buhay? Bakit tayo mababagabag? Bakit tayo matatakot? Bakit tayo magsisimangot? Bakit tayo papayag na kung ano man yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, kainin tayo nito o talunin tayo nito? Hindi! Kailangan sakupin tayo ni Lord. Sakupin ng Diyos ang ating kaisipan, ang ating puso, ang ating bibig, itong 5 senses natin, ang ating katawan, ang ating espiritu, ang ating kaluluwa, ang ating diwa. Na sa ganun, kahit meron tayong problemang pinagdadaanan sa buhay, maganda pa rin ang perspective natin. Maganda pa rin ang perception natin. Hinahandle natin ang problema, ang isang sitwasyon na relax lang tayo, kalmado tayo. Yes,
May mga pagkakataon, may mga panahon na tayo ay tumatahimik, na tayo ay talaga nga namang pinanghihinaan ng loob. Pero it doesn't mean na tayo ay magpapatalo. But it doesn't mean na tayo ay kakainin ng mga problemang ito o ng mga bagay na ito. Hindi po. Sapagkat naniniwala tayo na kung ano ang ginawa ng Diyos sa mga lingkod niya, kung ano ang ginawa ng Diyos sa mga nagpapatatoong gaya ninyo, kung ano ang ginawa ng Diyos sa akin at sa family ko, ay magagawa rin ng Diyos sa inyong lahat, sa ating lahat. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen? O, purihin ang Panginoon. Meron nga pong idinulog sa akin isang kapatiran sa US. Naku, napakabigat ng problema. Idinulog sa akin ni Nanay Emmy Cabreros, kaibigan ng anak niya. O, biro po ninyo yun, may cancer sa utak yung kaibigan ng anak ni Nanay Emmy. Pinagpe-pray namin ni Nanay Emmy. Ang bigat-bigat na problema noon. Cancer sa utak, nagkakaroon ng bukol sa utak niya. O kanino natin idudulog yan? Kanino natin ilalapit yan? Di ba sa Diyos? Purihin ang Panginoon. Kung maririnig ako ng kaibigan ni Nanay Emmy at mapanood niya ito, lumaban ka, sister. Huwag ka magpapatalo. Hallelujah. Magpatuloy ka lang lumapit kay Lord at ipapanalangin ka namin. Magkakaisa kaming lahat, magkakasundo-sundo tayong lahat, mga magulang, mga kapatid, na ipag-pray. Ang sino man sa atin, kilala man natin o hindi, kilala man natin o hindi, hindi masisira ang pananaw natin sa buhay na idulog at ilapit ito kay Lord, na siyang nakababatid at nakakaalam, na siya makapagbibigay ng tamang solusyon sa buhay niya, sa buhay ko, sa buhay nating lahat, sa pangalan ni Jesus. Can you say Amen? Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Pang-apat, pinakahuli. Ito na yung pinakahuli. Anong ginawa niya? He prayed to God. He prayed to God. First, worshiping Him. Nung siya ay nanalangin sa Panginoon, una, siya po ay sumamba sa Diyos. Then, presenting his request. Tapos, present ni Haring Hezekiah yung kanyang request, yung kanyang petition, yung kanyang pangangailangan, yung kanyang problema. And finally, asking that God would be glorified. Ang pinakahuling ginawa niya, mga magulang, mga kapatid, hiningi niya sa Diyos na ito ay maluwalhati. Purihin ang Panginoon. Na ito ay maluwalhati, na maluwalhati niya ang Diyos sa kabila ng problema na kanilang pinagdadaanan. Hallelujah. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Sama sa prayer, Brother Yong. Sama sa prayer, brother, yung laboratory ko. Sige po, Ate Tess. Normal na po yan. Normal na yung laboratory nyo, Ate Tess Simon. Sa pangalan ni Jesus. Saan ko kinuha yun? Ulitin ko Pang-apat na pagninilay. Pinakahuli. He prayed to God, first worshiping Him, then presenting his request, and finally asking that God would be glorified. Isaiah 37:14-20. Ito na po yung pinakahuli. Isaiah 37:14-20. Si Hezekiah sa bahay ng Panginoon at binuklat sa harapan ng Panginoon. At si Hezekiah ay dumalangin sa Panginoon na kanyang sinabi, O Panginoon ng mga hukbo, na Diyos ng Israel na nakaupo sa mga kerubin, Ikaw ang Diyos, Ikaw lamang sa lahat ng kaharian sa lupa. Ikaw ay gumawa ng langit at lupa. Pagsamba yun. Nag-pray siya,
Tapos sumasamba siya kay Lord. O ituloy natin, verse 17. Ikiling mo ang iyong pakinig, O Panginoon, at iyong dinggin. Idilat mo ang iyong mga mata, O Panginoon, at tumingin ka at pakinggan mo ang lahat na salita ni Sennacherib na kanyang ipinasasabi upang ipanungayaw sa buhay, or rather ipanungayaw sa buhay na Diyos. Verse 18, sa katotohanan, Panginoon, ang lahat na bansa ay sinira ng mga hari sa Assyria at kanilang lupain. Verse 19, at inihagis ang kanilang mga Diyos sa apoy, sapagkat sila'y mga Diyos, kundi mga gawa ng mga kamay ng mga tao, kahoy at bato, kaya't kanilang sinira. Verse 20, last verse. Ngayon nga, O Panginoon, naming Diyos, iligtas mo kami sa kanyang kamay, upang makilala ng lahat na kaharian sa lupa na ikaw ang Panginoon, ikaw lamang. Hallelujah! Oh, ayan po, nagdasal siya, tapos sinamba niya ang Panginoon, tapos present niya yung request niya, yung petition niya kay Lord, tapos yung last verse, finally asking that God would be glorified. At alam ba ninyo, sa chapter 38, pag binasa natin ito, nagkasakit siya ng matindi. Ito yung sinasabi ko, nasa chapter 38, nagkasakit siya ng matindi. Sinabihan na siyang mamamatay na siya. Ano ginawa niya? Nagpray din siya kay Lord Nagpuri din siya sa Diyos Sa kabila nung sinabing, bumamatay ka na, hindi na magtatagal ang buhay mo. Hallelujah! Nanalangin siya kay Lord, nagpuri siya sa Panginoon. Gaya ng sinasabi ko. Ano nangyari? Sa chapter 37, solve yung problema sa bayan nila. Chapter 38, solve yung problema sa katawan niya. Pinagaling siya ng Panginoon. At ano ang nangyari? Kayo na bumasa, chapter 38 ng Isaiah. Dinagdagan pa ng 15 years. Dinagdagan pa ng 15 years. Itong buhay ni King Hezekiah. Purihin ang Panginoon. Diba? Naluwalhati ang Diyos. Can you say Amen? Kapatid, yan ang gagawin natin. Yan ang gagawin mo. May problema ang bansa. May problema tayo sa ating katawan. May problema tayo sa ating buhay. May problema tayo sa ating pamilya. Ayan lang gagawin mo. Magdasal ka sa Panginoon. Tapos, worshiping Him. Then, presenting your request. And finally, asking that God would be glorified. At kung magkagayon, kung ano ang ginawa ng Diyos sa bayan ni Haring Hezekiah, sa problema ng kanyang bansa, sa problema ng kanyang katawan at buhay, ay maaari ding gawin sa atin ng Diyos. Purihin ang Panginoon sa pangalan ni Jesus. Di ba Sister Rhea? As I close, di ba Sister Rhea? Nagpatotoo ka sa akin, nag-message ka sa akin. Di ba? Nawalan ka ng hanap buhay dyan sa US. Tapos, biglang nanghina yung katawan mo, di ba? Sister Rhea? Pero, nung nagdaang araw lamang, nag-message ka sa akin, may hanap buhay ka na muli. Tapos, lumalakas na muli yung katawan mo. Hallelujah! Patuloy kang pinalalakas ng Panginoon, Sister Rhea. Ganon din ang family mo dyan sa US at sa Lagro. Mga magulang, kung nagawa ito ng Diyos, sa mga kapwa nating lingkod, sa binasa nating mabuting balita, magagawa din yan ng Diyos sa buhay mo at sa buhay nating lahat. Sa pangalan ni Jesus. Very timely. Itong subject matter na ito Sa katotohanan lamang, sa pangalan ni Jesus. Maluwalhati, mapapurihan, madakila natin ang Diyos. Hallelujah.
anuman ang pinagdadaanan natin sa buhay na ito. Sa pangalan ni Jesus. Narito po ang aking conclusion. Use these same steps when we face a difficulty on trial. Gamitin natin itong mga hakbang na ito kapag tayo po'y humaharap sa mahihirap at mabibigat na pagsubok sa buhay. Remember, it is in the hard places that we get to know Him better. Tandaan po ninyo, sa panahon na tayo ay naroon sa mabibigat na lugar ng ating buhay, doon natin mas nakikilala ang Diyos na buhay sa pangalan ni Jesus. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. No? Ayan, no, sumagot si Sister Rhea. Oh. Amen. Sabi ni Sister Rhea, amen. Nasa work ako ngayon. I'm only on break, brother. Oh, kita nyo? May trabaho na ulit si Sister Rhea. Ang tagal na panahon na wala ng hanap buhay sa US. Ngayon, may trabaho na siya. Nandiyan siya sa trabaho niya. Nakikinig ng salita ng Diyos. Hallelujah. Hindi ko nabasa yung message ni Sister Rebecca. Hindi ko nabasa. Kahit hindi ko nabasa yan, Sister Rebecca, yung message mo na mahaba. Alam ni Lord lahat yan. Kasama lahat yung request mo na yan. Kasama lahat yung request nyong yan. Again, kung ano ang nangyari sa buhay ni Haring Hezekiah, kung ano nangyayari sa buhay natin, sa ating bayan, sa ating bansa, sa bagay na ito, na dumadaan tayo sa mabibigat na pagsubok, higit nating mas makikilala kung sino pa ang Diyos, kung sino ang Diyos sa buhay natin. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus. Purihin po natin ating mahal na Panginoon. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin. Praise God. I-off ko lang po ang aking tablet para magamit pa ho sa susunod. Oh, purihin ka, Panginoon. Napakabuti mo, Lord, sa buhay namin. Napakabuti mo. Ang galing-galing mo talaga, Lord. Napakagaling mo, Lord. Napakatindi ni Lord sa buhay nating lahat, mga magulang, mga kapatid. 'Di ba? Grabe si Lord. Sabi mo nga sa sarili mo, grabe ka talaga, Lord. Ang tindi mo talaga, Lord. Amen? Let us pray. Father, in the name of Jesus, minsan pa pinapupurihan ka po namin, lumalapit po kami sa iyo, dumudulog po kami sa iyo, O Diyos. Ginagamit namin at patuloy namin gagamitin ang mga salita na aming narinig, itong mga pamamaraan na ito, itong mga hakbang na ito, na ginawa ni Haring Hezekiah, ay siya ring hakbang, ay siya ring pamamaraan na aming gagamitin. Sa panahon kami dumadaan sa aming mga personal na problema sa buhay, sa problema namin sa aming pamilya, sa aming community, sa ministry, sa church, at sa aming bansa. Sa pangalan ni Jesus, ipinagkakatiwala namin, O Diyos, sa iyong mapagpala, sa iyong mapaghimalang kamay, itong mga sitwasyong nangyayari sa buhay ng bawat isa sa amin, sa pangalan ni Jesus. Lord, lahat po ng nanonood sa akin, dyan sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat ng mga bansa na naaabot ng programang ito, sa lahat ng mga kapwa ko lingkod, sa lahat ng mga churches, community, ministry, sa lahat ng mga nagla-like, nag-share, nagko-comment, anuman po, Lord God, ang mga seryosong pinagdadaanan nila sa buhay. Lord, gaya ng aming pinag-aralan, gaya ng ginawa mo kay King Hezekiah, naniniwala po kami na magagawa mo rin po ito sa amin. Minsan pa, magagawa mo ito sa aming lahat, minsan pa, sa pangalan ni Jesus. Kaya maraming pong salamat sa solusyon, sa aming mga problema, sa sagot at tugon, sa aming mga kanya-kanyang mga dasal at panalangin.
In the same manner, Lord, akin din pong ipinipresent ito mga prayer request ng mga magulang ko at kapatid na aking babasahin sa buhay po ni Nanay Emmy Cabreros, sa buhay ng kanyang mga anak, sa buhay ng kanyang mga apo. Lord, salamat po sa solusyon, salamat sa himala, salamat sa victory, salamat po Lord God sa iyong divine intervention, divine provision, divine healing. Salamat po sa iyong divine grace and favor na nararanasan na patuloy ni Nanay Emmy sa kanyang katawan at buhay, ganon din sa kanyang mga anak at mga apo. Saan man sila naroroon, dyan po sa US, sa Canada, dyan po sa Payatas, sa Pangasinan at sa Bulacan, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ganon din po itong mga kapatirang ito, O Lord God, na ipinipresent ni Nanay Emmy na ipanalangin. Lord God, sa buhay po ni Sister Rose. Oh, hallelujah. Kapatid ko yun Sa buhay po ni Sister Imadlit, purihin ng Panginoon. Sister Imadlit, Lord God, na kaibigan ng anak ni Nanay Emmy. O, purihin ka, O Diyos. Hallelujah. At ang lahat ng mga kaibigan pat kakilala ni Nanay Emmy dyan po sa US na humihingi ng dasal at panalangin, hindi ko man po maisa-isa ang kanilang mga pangalan. Lord, kilala mo po silang lahat, especially ito pong si Sister Imadlit na meron pong problema, meron pong cancer sa kanyang utak. I pray na ang kagalingan at kalakasan ng kanyang katawan, ng kanilang mga katawan at buhay, ay kanilang maranasan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Ganon din po, Lord, kay Sister G, kay Ate G, sa kanyang mister at sa kanyang buong family, na kung ano ang ginawa mo na sa pamilya ni Nanay Emmy at kay Nanay Emmy ay siya rin gagawin mo. Lord God, sa buong family ni Sister G, sa kanyang asawa, at maging sa kanyang katawan at buhay, sa pangalan ni Jesus, maging kay Ate Pe, sa kanyang mister at sa kanyang buong family, kay Ate Mila, sa kanyang mister at sa kanyang buong family, kay Ate Adele, sa kanyang mister at sa kanyang buong family, kay Sister Tess, sa kanyang anak, sa kanyang apo, sa kanyang mga kapatid, kay Major Lim at sa kanyang may bahay, ganon din po sa kanyang buong pamilya, sa hipag po ni Sister G, at sa kapatid po ni Sister G na nasa Bulacan, kay Daddy Louie, at sa kanyang may bahay, ganon din po sa kanyang buong family, kay Brother Bernie, sa kanyang may bahay at sa kanyang buong family, kay Tita R, sa kanyang mister at sa kanyang buong family, kay Sister Lisa and family, kay Sister Maria Baricuatro and family, kay Sister Teresa and family, kay Sister Vivian Bisco sa kanyang mister at sa kanyang buong family, kay Mami Glo Manalastas sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo, sa kanyang ateng, sa kanyang dikong, kay Ate Evelyn at kay Kuya Edwin at sa kanilang buong pamilya, kay Sister Edlyn Torre Campo sa kanyang mister at sa kanyang buong family na nasa Japan. Hallelujah! Kay Ate Tess, Lord God, yung kanyang laboratory, Lord, salamat po. Walang anumang makikita sa laboratory ni Ate Tess at salamat po sa patuloy na kalakasan, kagalingan ng kanyang katawan at buhay, maging kay Major Simon Sancho at sa mga anak at apo ni Ate Tess at ni Major Simon Sancho sa pangalan ni Jesus. Ganon din po kay Engineer Boy Maralas, kay Architect Lai Maralas, kay Sister Lumen Maralas, at salamat po Lord. Salamat, pinagpray po namin si Architect Lai Maralas na maging maayos, maging maalwan. Hallelujah, ang kanyang panganak. At Lord, tunay nga po, napakaganda nung bata. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Salamat po.
at maayos na nakapanganak si Architect Lai Maralas sa pangalan ni Jesus. Maging kay Sister Rhea, ang kanyang mister at ang kanyang buong family na nasa US, nasa Lagro. Salamat po Lord sa mga tugon at sagot sa aming dasal at panalangin para po sa kanya at sa kanyang pamilya. Kay Sister Adele Tordesillas, sa kanyang mga mahal sa buhay na nasa Australia at nasa West Avenue. Salamat din po Lord sa tugon at sagot sa mga dasal at panalangin para sa pamilyang ito. Kay Sister Merlin Canto na nasa Belgium kasama ng kanyang mga anak at mga apo na nasa Iloilo, at yung anak niyang sumasakay ng barko at yung anak niyang nurse na nasa London, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Maging kay Ate Doris, kay Kuya George, Lord, sa pamilyang ito, sa mag-asawang ito, kasama na po ang buong family nila na nasa US, nasa New Jersey, nasa London, nasa Iloilo, nasa Payatas, nasa Samar. Salamat po Lord God sa patuloy na pagkakaisa, pag-iibigan, pagmamahalan sa buong family po ni Ate Doris, maging yung mga mahal niya sa buhay na nasa Mexico. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Oh yes, oh Lord. Maging sa buhay po ni Sister Ann Cosme Clemente, maraming pong salamat Lord God na ang buong family po ni Sister Ann Cosme Clemente ay iyo rin pong binibless. Ang kanyang mister na si Brother Rio na nasa Qatar, ang mga magulang po nila, ang kanilang mga anak, at ang kanilang mga kapatid. Maraming pong salamat Lord God na sila man po ay binibless mo, na sila man po Lord ay patuloy mong pinagpapala in Jesus mighty and powerful name. Oh yes, oh Lord, parang meron pong nawawalang listahan ng request Lord, lahat po ng mga pangalang hindi ko nabasa, sila pong lahat ay aking pinapanalangin. Ayun, nandito po pala Lord. Thank you Lord. O puring ka Panginoon. Maging kaya Brother Robert Cabagnot, Sister Sheila Cabagnot, Lord, salamat po sa business ng mga kapatid namin ito, na patuloy mong pinalalaki, na patuloy mong pinalalakas, at yung bagong business na itatayo po nila Brother Robert, nila Sister Sheila, O Lord, na kung saan in-approach po ako ni Brother Robert, Lord, na ipanalangin po ito, hallelujah, sa aming pinag-usapan kagabi. Lord, lahat po ng ito ay aking pong isinasamo sa panalangin, na ito pong mga business na ito ay maging successful, na ang iyong grace, ang iyong favor ay sa kanilang lahat, sa buong family po nila, sa community na kanilang kinabibilangan, at sa ministry na kanilang kinabibilangan, hallelujah, sa pangalan ni Jesus. At anumang mga kailangang gamitin, Lord God, mga papeles o mga papers na kailangan sa mga business na ito, Lord, I pray ng iyong divine intervention, hallelujah, divine prompting, divine grace and favor, wisdom, O Lord, ay sa kanilang lahat, sa aming lahat, sa pangalan ni Jesus. Ganon din po Lord, ipinapanalangin ko si Brother Tonyo, healing, kaya Mami Yo and family, kay Lance Jeyos Umali, healing. O purihin ka Panginoon, hallelujah. Maging Lord God sa aking kapatid na si Sister Rose, ayan po Lord, Sister Rose, si Brother Jong, ang aking mahal na ina, ang aking mga kapatid, mga bayaw, mga pamangking ko, maraming pong salamat sa patuloy na kagalingan, kalakasan, kasiglahan, kaligtasan ng kanilang mga katawan at buhay, na aming mga katawan at buhay, Lord, sa aming buong family. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, maging ang mga taga-Payatas chapter, Lord. Salamat po, mga elders namin sa Payatas, ang mga kabataan sa Payatas, na amin pong inaalagaan, Lord, patuloy po namin silang idinudulog sa iyo. Ang mga taga Iloilo chapter, diyan po sa Kalayaan, Holy Spirit,
batasan. Lord, nananalig po kami, sila man po ay binigyan mo na ng tugon at sagot sa kanilang mga dasal at panalangin, sa mga taga Tondo chapter, sa mga taga Leganes, Iloilo chapter, sa mga taga Lagro community. O Lord, maraming pong salamat, Panginoon Diyos, sa aming mga kapatirang ito na tinutugon mo at patuloy mong sinasagot ang kanilang mga dasal at panalangin. Maging kay Brother Primitivo, Lord God, kay Brother Primitivo, kanyang may bahay at ang kanyang buong family. Yes, Lord, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo, lalong-lalo na po yung kaisa-isang anak niya at apo niya na nasa ibang bansa, ang iyong divine protection, divine intervention, ang iyong divine grace and favor ay sumasa kanila ring lahat. O sa pangalan mo Jesus, sa dugo mo Jesus na taga Nazaret. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Lord, maging sa buhay ng lahat ng mga kaklase ko, lahat ng mga batchmates ko, lahat ng mga kumpare ko, mga kumare ko po, Lord, akin po silang lahat din ay pinapanalangin. Kasama po ng kanilang buong family. Hallelujah! Lord, maging sa lahat ng mga kabataan na nag-undergo po ng discipleship sa panguna po ni Sister Jessa, sila pong lahat ay akin din pong idinudulog sa panalangin. Kay Brother Elmer Paboriques, kay Sister Nene Pascual, sa kanyang lolo, sa kanyang lola na si Felix at Nemi Pascual, Lord, lahat po sila ay akin din pong ipinapanalangin, kasama na po ang kanilang buong pamilya sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, maging kay Kuya Arnold na asawa po ni Ate Julie, Lord, salamat po sa kagalingan ng kanyang katawan at buhay, maging sa pinsan po ni Brother Arnold na si Sister Carmen Very Hill, dyan po sa Las Vegas, Nevada, na patuloy mo rin pong pinalalakas, patuloy mo rin pong pinagagaling sa pangalan ni Jesus. Maging kay Sister Remy, kay Sister Mary, at sa kanyang grandson, kay Sister Elena Dilinila, kay Helen Sangil, kay Dina Reyes, and family. Lord, sa lahat-lahat po ng mga kapatirang ito, Lord, minsan pa, akin po silang lahat na ipinapanalangin. Meron man po ako nakalimutan na banggitin o sabihin, hindi ko man po sila mabanggit isa-isa. Lahat po sila ay aking pong ipinapanalangin sa mga sandaling ito. Lahat po sila, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, bawat pamilyang Pilipino, here and abroad, ang aming mahal na Pangulo, ang aming pangalawang Pangulo, lahat ng mga leaders po namin sa aming bansa, sa lokal at nasyonal, lahat po ng mga gabinete sa administrasyong ito, Lord, ikaw ang nakakaalam, ikaw ang nakababatid ng kaganapan sa aming bansa. Ito po'y ipinagkakatiwala namin sa iyong mapagpala at mapaghimalang kamay. Lord God, sa pangalan ni Jesus, gaya po ng aming pinag-aralan. Gaya po ng aming pinag-aralan. Help us, O Lord, help us. Tulungan mo po ang mga leaders sa aming bansa. Lord, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo. Dahil ang pagkakaisa at pagkakasundo-sundo ng mga leaders namin ang siyang magbibigay ng napakalaking benepisyo sa bawat pamilyang Pilipino here and abroad. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng mga kaguluhan sa gitnang silangan, mga chaos, mga disaster, Lord God, war, anumang krisis, Lord, sa loob at labas ng aming bansa, bawat bansa, Lord, ay aming pinagkakatiwala sa iyo, na kumilala sa iyo, i-acknowledge kanila, naming lahat bilang Panginoon, Hari, tagapagligtas ng aming buhay, at aminin po namin, wala po kaming magagawa kung kami po ay hiwalay sa iyo. Kaya aming Ama, nagpapasalamat na po kami sa lahat po ng tugon, sa lahat po ng sagot, sa aming mga dasal at panalangin ito. In all areas and aspects of our lives, we are grateful and thankful that all of us are blessed
redeemed, more than conquerors, triumphant, victorious, gifted, blessed, accepted, and most especially all of us are valued and loved by your God. In Jesus' mighty and powerful name, we pray with the fellowship of the Holy Spirit, one God, forever and ever. And everybody shout, Amen and Amen. Meron po tayong YouTube channel, mga magulang, mga kapatid. Suportahan po ninyo ating YouTube channel. Marami na pong na-upload si Brother Elmer. Panoorin po ninyo. At mag-subscribe po kayo. The Wonderful Acts of God, Jesus is Wonderful Ministry. I-hit nyo lang po yung notification bell para po nano-notify po kayo pag meron pong bagong upload. Hallelujah! Ganon din po, suportahan natin ating FB page, The Wonderful Acts of God, Jesus Wonderful Ministry. Mag-follow po kayo, mga magulang, mga kapatid, ha? Mag-follow po kayo, na sa ganun po ay dumami pa ho ang makarinig ng mabuting balita sa programang ito, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ganon din po, meron po tayong sabayang pananalangin, mga magulang, mga kapatid, tuwing alas 10 po ng umaga, alas 3 ng hapon, at 9:30 po ng gabi. Kung gusto po ninyong sumabay, kami po sa Jesus Wonderful Ministry at sa New Life Community ay sabay-sabay po nagpe-pray. Kasama po ng mga kapwa ko, elders at leaders, sa katawan po ni Sister Lumen Maralas at ni Sister G. Hallelujah. At sa lahat po ng members nito o naturang komunidad at ministeryong ito, kung gusto po ninyong sumabay sa amin, welcome po kayong lahat. At kung gusto po ninyo kaming imbitahin sa inyo po mga lugar, sa inyo po mga churches, community, ministry, sa inyong mga tahanan, mag-message po kayo sa amin, i-message nyo lang po ako. At willing po kaming pumunta sa lugar po ninyo. Kahit saan pa ho yan. Sa tulong po at biyaya ng Diyos, sa pangalan ni Jesus. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. So mga magulang, mga kapatid, hanggang sa muli, araw po ng linggo, alas 5 po ng hapon, magkita-kita po tayong lahat sa programa ng The Wonderful Acts of God, ng Jesus is Wonderful Ministry, at ng New Life Community. Hanggang sa muli po, mga magulang, mga kapatid, maraming pong salamat sa inyong lahat at tanggapin po ninyo ang benediksyon, sumainyo ang kagandahang loob ng Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Ama at ang pakikiisa ng Banal Espiritu Santo magpasawalang hanggan, at ang lahat po ay magsabi ng Amen. God bless, God speed, God heals, God saves, God reigns, God provides, God with us. Bye-bye. Salamat po sa inyong lahat.